Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, milyong-milyong buhay ang nawala. Mga lungsod ay nawasak at buong mundo ay nagtanong, paano natin maiiwasan ng isa pang trahedya tulad nito? Bago pa man ang United Nations, may naunang organisasyon na itinatawag na League of Nations. Itinatag ito noong 1919 matapos ang unang digmaang pandaigdig. Layunin nitong pigilan ang digmaan sa pamamagitan ng diplomansya. Ngunit nabigo ito. Hindi nito napigilan ng pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil dito, kinailangan ng mas matibay at mas epektibong organisasyon. Pigilan natin ang ikalawang digmaan pandaigdig sa pamamagitan ng diplomasya. Ang ideya ng isang bagong pandaigdigang samahan ay unang isinulong ni Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos at Winston Churchill ng United Kingdom. Sila ang nagbigay pangalan na United Nations noong 1942 sa gitna ng digmaan. Kaibigan, may pumasok sa aking isipan. Ngayon nasa gitna tayo ng digmaan, bakit hindi natin subukang gumawa ng pandaigdigang samahan na tatawagin nating United Nations? Magandang ideya yan. Sige, payag ako. Noong unang araw ng Enero, 1942, 26 na bansa ang lumagda sa Declaration of the United Nations. Nangako silang magtutulungan laban sa Axis powers at hindi gagawa ng hiwalay na kapayapaan. Ito ang unang hakbang tungo sa pagkakaisa ng mga bansa. Gagawa tayo ng organisasyon na makakatulong sa atin at ito ang makakapagwakas ng pamuntang digmaan. Gagawin natin ito para hindi tayo magkaroon ng panibagong digmaan na may potensyal na masira ang ating mga buhay at masira ang mga infrastruktura na ginagawa. Ito rin ay makakapagtulong sa atin at para sa ekonomiya. Tama. Sumusunod, noong 1944, nagtipon ang mga kinatawan ng Estados Unidos, United Kingdom, Soviet Union at China sa Dumbarton Oaks Conference. Dito nila inalantag ang plano para sa bagong organisasyon na papalit sa League of Nations. Maglalatag tayo ng plano na papalit sa organisasyon na League of Nations na itatawag nating United Nations. Ito ang gagamitin natin para ma-maintain natin ang international na kapayapaan. Noong Abril hanggang Hunyo 1945, ginanap ang San Francisco Conference. Mahigit na 50 bansa ang dumalo, kabilang ang Pilipinas. Dito nabuo at nilagdaan ang Charter of the United Nations, ang saligang batas ng bagong organisasyon. Ngayon, sa conference na to, may pag-uusapan tayo at gagawa tayo ng batas. Itong batas na to ay makakapagsigurado na gagawa tayo ng mas importanteng organisasyon at ito ay mas makakatulong sa atin maliban sa organisasyon na nakalipas na. Itong organisasyon na to ay mas makakatulong sa atin at mas bibigay ito ng mas magandang kapayapaan at mas malaking antas ng pagsasama natin bilang makapagtago natin ang ating sarili at matanggal natin ang papuntang bagong digmaan. At noong Oktubre 24, 1945, opisyal na naitatag ang United Nations, isang bagong simula para sa mundo. Isang pangakong hindi na muling mauulit ang trahedya ng digmaan. Ang United Nations ay sinilang sa abo ng digmaan bilang pagsagot sa kabiguan ng League of Nations.
at bunga ng pagkakaisa ng mga bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Declaration of the United Nations at San Francisco Charter. Ito ang simula ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng daigdig.